Nagre-record na ba? Goods na ba? Okay. So, Hess law. Ayan, dito na naman tayo. So, pag Hess law, again, recap lang. So, kunwari meron tayong A plus B na naging C. Tapos, meron tayong 3 rules dyan. Okay? So, kung ano yung... Ay, hindi. Sorry. Meron... Kunyari pala, enthalpy change niya is 20 kilojoules. Okay? So, kunwari, gusto mo tong i-multiply sa 2. Okay? Gusto mo i-multiply sa 2. So, ang first rule, kung ano yung gagawin mo sa equation, yun rin yung gagawin mo sa enthalpy change niya. So, kung i-multiply natin to sa 2, magiging 2A plus 2B na naging 2C. Tapos, since nag-multiply tayo sa 2, ito rin, i-multiply natin sa 2. So, magiging 40 kilojoules. Okay? So, yun yung first rule. Yung second rule, kapag daw binaliktad natin itong equation, 'di ba A plus B na naging C yan. Pag binaliktad natin yan, magiging C na naging A plus B. Ngayon, pag daw binaliktad yung equation, babaliktarin rin natin yung sign ng enthalpy change. So, from positive 20, magiging negative 20 kilojoules. Ayan. Tapos, ng third rule, so kunwari, wait lang, ibaba ko lang to lahat. Yan. So, kunwari meron pa tayong isa pang equation na C na naging D plus E. Yan. So, pag daw nakakita tayo ng similar compounds, tapos nasa magkabilang side, pwede natin yung i-cancel. So, ito, C tsaka C, parehas sila, 'di ba? Tapos nasa magkabilang side sila ng equation. Pwede natin yan i-cancel na lang. Tapos, i-bring down yung mga natira. So, magiging A plus B. A plus B na naging D plus E. Okay? So, yun yung 3 rules sa Hess law. Okay? So, try natin dito. Okay? So, anong unang mapapansin? 'Di ba? Ito, example ko na pala ito nung nag-report ako. Okay, so, ang gagawin lang, 'di ba? Itong 2 carbon, 'di ba 2 siya, pero dito sa initial, isa lang. So, ang kailangan natin gawin, i-multiply natin to sa 2. Ito, multiply natin yan sa 2. Pag multiply natin sa 2 siya, magiging, magiging 2C plus 2O2 na naging 2CO2. Yan. Tapos, since nag-multiply tayo sa 2 dun sa equation, ano yung sabi sa rule? Magmumultiply rin tayo sa enthalpy change. So, itong negative 393.5, mumultiply natin sa 2. So, 393.5 times 2. So, ang enthalpy change daw neto, ilagay ko lang ito, is negative 787. Okay? So, gets? Ngayon, ito naman. Kung mapapansin nyo, itong 2CO nasa products. Tapos dito sa initial natin, nasa products rin. Tapos nasa parehong side. Nasa products rin. Tapos pareho sila ng moles. Para silang 2. So, ang gagawin natin, kopyahin na lang natin since tama naman. Tama naman na siya, 'di ba? So, 2CO2 na naging 2CO plus O2. And then, since wala naman tayong ginawa sa kanya, kopyahin lang rin natin yung enthalpy change na negative 566. Okay? Tapos, ngayon, magka-cancel na tayo ng mga pwedeng i-cancel. Diba itong 2CO2 tsaka ito parehas lang? Tapos nasa magkabilang side. So, cancel lang natin. Mawala yan. Tapos, itong O2 tsaka O2, magkabilang side rin. So, makakancel ito, tapos ito mababawasan ng isang mole. Diba? So, magiging 2C plus O2 na naging 2CO. Tanong, parehas ba siya dito? Ayun, parehas, diba? 2C. Ayan, 2C plus O2 plus O2. Tapos na naging 2CO, 2CO. So, parehas na. So, ibig sabihin, pwede nating ipag-add itong dalawa. So, 787
plus 566, ang sagot is negative 1,353 kilojoules. Okay, nagets ba guys? Gets nyo na yan eh. Okay. So tama ba tayo? Ayun, negative 1,353. Okay, eto naman. Kayo naman mag-solve neto ng HESLO na to. Okay, so mga 10:35 balik tayo. Tingnan natin kung na-solve nyo na yung enthalpy change. Okay?